Noon si Senator Robin Padilla, nag-ano na siya, nagpanukala na siya, gumawa na siya ng presentation para hikayatin ang gobyerno na gumawa ng pangmatagalang solusyon at magplano before mangyari itong gulo na ito. That was 2022. So 4 years ago na pinapanukala na to ni Robin Padilla. Yun lang. Mukhang hindi talaga nakinig si BBM. O ito panoorin ninyo mga bossing itong video ng ng privilege speech ni Robin Padilla noong 2022 pa inaano niya na yan. Kanya nang pinapanukala yan. Ginoong Pangulo at maraming salamat din po sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ginoong Pangulo, mga pinagpipitagang miyembro ng lupon na ito, isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong lingkod ay tumitindig ngayong hapon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehyo upang talakayin ang isang paksa hindi lamang malapit sa sikmura, ngunit lalo't higit ay direktang tumatama sa sikmura ng mga Pilipino. Mga minamahal na kaibigan, kababayan, magiging isang napakalaking kabulaanan kung mayroong sinumang magsasabi na hindi niya nararamdaman sa kahit anong paraan ang hagupit na hatid ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito ay bunsod ng tumataas na pangangailangan, kakulangan sa supply ng petrolyo, at ang nasa tuktok na dahilan ay ang kasalukuyang geopolitikal na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaalinsabay ng suliraning ito ay pagbagal ng pag-unlad ng ekonomiya na siya namang nagtutulak ng pagtaas ng presyo ng pagkain, tubig, transportasyon, kuryente, gamot at mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling salita, parang switch na isang gatilyo mo lamang ay hahatak pataas sa presyo ng lahat ng bagay. Parang switch na isang gatilyo mo lamang, lahat ay aaray. Ayon sa datos, noong August 30, 2022, kung ikukumpara ang presyo ng petrolyo nung nakaraang taon, 2021, sa presyo sa kasalukuyan o yung tinatawag na year-to-date prices, mayroong net increase na 19 pesos kada litro ng gasolina, 37.80 sa bawat litro ng diesel, at 33.20 kada litro ng kerosene. Nakakakilabot po ito, mahal na Pangulo. At pati po sa mga matatawag po nating mga progresibong bansa, katulad po ng first world countries, sila po ay nakakaranas na rin ng pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin, ganun din po ng kanilang petrolyo. Para po sa mga may komportableng pamumuhay, maliit na bagay ang pagtaas na ito. Ngunit, pero sa tulad ni Tatay Erning na isang jeepney driver na mamasada sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, inaagaw nito ang natitira niyang pag-asa. Ang kanyang 300 pesos nakita noon sa buong araw na biyahe, ngayon ay hindi pa umabot sa 100. Paano nga naman nito pupunan ang mga sikmura ng kanyang asawa at mga anak sa kanya lamang umaasa? Paano niya babayaran ang lumobo niyang utang nang mawalan siya ng kita noong naka-lockdown tayo dahil sa pandemya? Ano ang kinabukasan ng 5 anak niya na mas pinili na lamang tumigil muna sa pag-aaral sapagkat kailangang unahin ang pagtugon sa mga sikmurang kumakalam? Narito rin po ang kwento ng driver na si Kenneth Cuevas mula sa Bacoor, Cavite. Panoorin po natin ito. Ako si Kenneth Cuevas, nakatira sa Bacoor, Cavite. 26 anyos. 3 ang aking mga anak. Sa gitna ng pagtaas ng mundo, ang kinikita ko ngayon ay 500 lang.
Dati kumikita ako ng malundahan na nakakabili pa ng mga pangangailangan na ibang pangangailangan. Ngayon bumaba dahil sa pagtaas ng crude. Halos hindi na maibili yung mga dapat na ibili dahil nga sakto na lang sa mga pagkain ng mga bata, sa mga pangangailangan. Nananawagan ako sa pamahalaan na sana po ay matulungan nyo kami dahil sa pagtaas ng crudo. Kaming mga driver ho ay hirap na kung paano po namin kikitain dati namin kinikita. Sana ho matulungan nyo kami. Mga kapwa ko senador, ilan lamang ang kwento ni Tatay Erning at Kenneth sa libu-libong kwento ng mga kababayan nating umaalma na, ngunit walang magawa kundi igapang ang araw-araw. Batid ko na hindi kayang ipikit ng Senado ang kanyang mga mata sa kababayan nating palubog na ng palubog sa kahirapan. Hindi kailanman tatakpan ng Senado ang kanyang tenga sa nakakabinging daing ng ating mga kababayan. Ginoong Tagapangulo, maaring ako ay masasabing baguhan bilang miyembro ng lupong ito. Ngunit katulad po ninyong lahat, ang pagmamalasakit po at pag-ibig sa ating mga kababayan ay hindi bago sa aking puso. Naaalala ko pa po ng unang talakayin nito ng ating Ginoong Pangulo. Pinag-usapan na po ang taas ng sweldo ng kuryente na sinundan naman po ni Senator Tulfo, na sinundan din po ni Senator Villanueva at sinundan din po ni Senator Bong Revilla, hanggang sinundan pa ng lahat ng mga senador ang pagpapahirap at pagtaas ng singil sa kuryente. Ipagpaumanhin po ninyo, pero katulad po ninyo, hindi ko magawang magwalang kibo kung batid ko sa aking isipan na meron tayong natatanging yaman na maaaring maging tugon sa ating masalimuot na kalagayan. Mga kaibigan, ang tinutukoy ko ay ang napakayamang reserba ng langis at gas sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea, na ayon sa US Energy Information Administration ay may mula 0.8 hanggang 5.4 billion na bariles ng langis at 7.6 hanggang 55.1 trillion cubic feet ng natural gas. Sinasabi ng mga pag-aaral na malaking bahagi ng reserbang ito ay matatagpuan sa Recto Reed Bank na may napakalaking potensyal upang maging kapalit ng malampaya natural gas fields sa sandaling maubos ang supply nito sa 2027. Alam naman natin na noong paman ay isa na ang ating bansa sa mga net importers ng enerhiya. Base sa ulat ng Kagawaran ng Enerhiya, umakyat pa ng 87.9% o 11.15 billion ang net oil imports ng ating bansa noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na may kabuuang 5.93 billion. Katumbas ito ng 22.2 milyong litro ng langis ng inimport noong 2021 kumpara sa ating inangkat noong 2020 na 15.13 milyong litro. Malinaw na meron tayong lumalaking pangangailangan sa enerhiya. Sa kasamaang palad pa, tayo po ay nangungulelat at naghahabol palagi, nakikipagsapalaran sa merkadong pandaigdig sa petrolyo dahil wala po tayong sapat na produksyon. Mula noong 1970s pa tayo naghahanap ng sarili nating langis sa ating bakuran, ngunit hanggang ngayon, 3 pa lamang ang pansarili nating proyektong pangpetrolyo na umabot sa komersyo. Ang Malampaya Gas Project, ang Galok Oil Field na pawang sa katubigan ng Palawan, at ang Alegria Oil Field sa Nanas sa Cebu. Matagal na tayong iniwan ng ating mga kapitbahay na bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam na mga exporter pa nga ng petrolyo sa kabila ng katotohanan na magkakalapit ang ating geological setting, lalo na sa karagatan. Isipin na lamang natin, gaano kalaki ang mababawas sa ating inaangkat
kung makakaroon tayo ng sariling pagkukunan ng langis at natural gas. Wala pong duda. Hitik at nag-uumapaw ang ating likas na yaman sa dagat kanluran. Ang mga salitang ito ay hindi mga hilaw na salitang nagmumula sa isang estranghero, nagpapanggap gamit ang mababaw na pagtingin sa tunay na kalagayan ng ating teritoryo sa dagat kanlurang Pilipinas. Hindi po tulad ng iba. Nakita po mismo ng aking mga mata. Personal pong pinuntahan ng inyong lingkod ang Isla ng Kalayaan na itinampok sa isang dokumentaryong pinamagatang Isang Linggong Pag-ibig. Isang linggo po tayong naglayag, nag-ikot, nanirahan sa mga kapuluan ng Pag-asa Islands noong nakaraang buwan ng Mayo noong nakaraang taon. Sa tulong ng Philippine Navy at mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa Naval Station Emilio Liwanag, nakapagbigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayang naninirahan sa isla. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon makapagpatrolya sa karagatang sakop ng Isla Pag-asa. Habang kami po ay naglalayag, nakatagpo kami ng malalaking Chinese vessels at isang Vietnamese vessel sa mga lugar na nakapalibot sa Reed Bank na nasa loob pa rin ng territorial waters at exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi lamang po ito traditional fishing vessels. Naglalakihang industrial vessels po ang mga ito. Sariwang-sariwa pa sa ating alaala ang kalagayan sa dakong iyon ng ating bansa. Aktual at personal ang aking nakaranasan. Nakadaong kami sa iba't ibang pulo ng Pag-asa. Bumabad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Higit sa lahat, lumubog tayo sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga tanod baybayin. Malinaw ang ating natutunan at mas naging masidhi ang damdaming makabayan. Isang linggong pag-ibig, ngunit dito natatapos ang aking pagtatangi sa West Philippine Sea. Hindi po natapos dito, mahal na tagapangulo. Isa po ang ating napagtanto. Gaano man kahaba at karubdob ang ating debatihan sa Senado, gaano man kasigasig ang ating mga tanod baybayin sa Pag-asa Islands, gaano man kahaba ang hanay ng barko ng China, hindi natin mapagkukunwari. Walang konkretong hakbangin para malinang at mapakinabangan ang nag-uumapaw na yaman ng bansa sa West Philippine Sea. Minsan na po nating nabuksan ang malalim na usapin na ito noong Nobyembre 2018 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pumasok tayo sa isang Memorandum of Understanding para sa pakikipagtulungan sa pagpapaunlad ng langis at gas sa West Philippine Sea, kasama ang Republika ng China. Nilagdaan ito ng dating kalihim panlabas na si Teodoro Locsin Jr. at pandayuhang ministro ng China na si Ginoong Wang Yi. Gayunman, matapos ang 3 taong negosasyon at talastasan, tinapos ang usapan dahil sa nakikitang posibleng issue sa konstitusyon. Masilimuot ang usapin sa West Philippine Sea. Ngunit, hindi maaaring magsawalang kibo at pikit mata ang gobyerno, lalo na kung para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Tulad ng aksyon ng ibang mga bansa, ang kooperasyon o joint development ay sinimulan sa mga usaping legal at katanggap-tanggap para sa mga estado. Narito ang Japan at Korea 1974 Agreement para sa joint development ng mga lugar na nasa continental shelf. Ang Bahrain at Saudi Arabia 1958 Agreement naman ay ukol sa joint development sa lupain na itinuturing na sakop ng Saudi Arabian Continental Shelf. Sa ibang legal na kasunduan para sa joint development, tinitiyak ng mga estado ang geographical areas kung saan lilinangin ang mapagkukunang yaman. Kasama na rito ang kasunduan ng Norway
at United Kingdom noong 1976 sa Frigg Field Gas Reservoir, kung saan tukoy ang lugar ng joint development base sa usaping geographical at geological. Kung hindi naman geographical areas ang basihan, maaaring pag-usapan ang joint development batay sa anyo o uri ng land deposits na tutukuyin ng mga nagkakasundong bansa tulad ng 1960 agreement ng Austria at Czechoslovakia ukol sa common land deposits ng natural gas at langis. Bagamat ang mga bansang ito ay may alitan sa kanilang soberenya, nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Mahal na Ginoong Pangulo, hindi naging hadlang ang alitan at kanilang saligang batas upang pakinabangan ang kanilang yamang gas at langis. Ginoong Pangulo, simple lang ang ating punto, base na rin sa kasaysayan at mga pag-aaral. Ang joint development ay isang paraan at pagkakaunawaan kung saan maaaring maiwasan ng mga bansa ang issue ng soberenya sa pamamagitan ng magkasamang paggalugad at pagpapaunlad ng likas na yaman sa isang napagkasunduang lugar. Sa mga joint development agreements, madalas na lumilitaw ang mga elemento ng lawak ng lugar, uri ng kontrata, mga kaayusan sa pananalapi, ang proseso ng pagpili ng mga konsensionaris o mga operator, ang haba ng kasunduan, at ang kalikasan at gampanin ng joint management body. Marami rin pong bansa ang nakapaghanap at ngayon ay nakikinabang sa mga partnerships sa mga kapitbahay nilang bansa gaya ng Malaysia at Thailand o kaya sa mga pribadong kumpanya pang petrolyo tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Kung nagawa ng mga bansang ito na magsigasig sa pag-aaral at pairalin ang bukas na isip at diplomasya, bakit hindi natin muli bigyan pansin at konsiderasyon ang usaping ito? Gaano man kaganda, kabuti ang ating mga batas, tali ang kamay ng Kongreso para iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Ang ibig ko pong tukuyin, kahit anuman ang pagsisikap nating paunlarin ang ekonomiya sa pamamagitan ng batas, wala tayong mararating kung hindi natin gagamutin ang kung tawagin nga ni Dr. Gerardo Sicat ay original na kasalanan o original sins. Ang mapanubil at mahigpit na restriksyon ng konstitusyon sa usapin ng ekonomiya. Hindi rin natin maikakailang isa po ito sa mga dahilan kung bakit tayo po ay naiiwanan na ng ating mga kalapit na bansa dahil po sa kakulangan ng pondo o investment. Meron po tayo mga batas na pinangunahan na ng Presidential Decree 87 noong pang 1972 at maraming beses nang inamendahan upang makaakit tayo ng mga oil companies sa pribadong sektor. Nandyan din po ang bahagi ng 1987 na Constitution, partikular Artikulo 12, Seksyon 2, na siyang nagpatibay pa sa ilang aspeto ng PD 87 upang palawakin ang kakayahan ng gobyerno na maisulong ang mga industriya, lalo na ang industriyang pangpetrolyo. Tatawagin ko po ang pansin natin sa isang bahagi nitong nasabing seksyon na nagsasaad. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. The state may directly undertake such activities, or it may enter into co-production, joint venture, or production sharing agreements with Filipino citizens, or corporations, or associations, at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Nais ko po sana tayo po ay tumutok sa sinabi ng konstitusyon na maaring pumasok at paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Natural lamang po na ang Pilipinas ay dapat mayroong ganap na kontrol at superbisyon. Ngunit nararapat din nating pag-isipan
kung paano isasagawa ang paghanap, pagpaunlad at paggamit kung meron tayong kakulangan sa pondo. Ayon po sa karanasan ng iba't ibang panig sa mundo, sa bawat 10 well, yung binutas, minuskito, nilamok, na ibinarena sa lupa, isa lamang ang maaaring tumama sa petrolyo. At sa bawat 10 tama ng petrolyo, isa lamang ang magiging sapat, ang laki para mahigop at magamit ng hindi malulugi ang nakadiskubre. Daang-daang milyong dolyar po ang usapan sa bawat well. Malinaw na napakahirap po para sa ating bansa na suluhin ang gastos sa petroleum exploration. Ginoong Pangulo, sa katunayan po sa pagbubukas ng ika-19 na Kongreso, isa ang resolusyon numero 9 na humihikayat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang buhayin ang ating bilateral na usapan sa pagitan ng ating bansa at People's Republic of China patungkol sa kooperasyon pagdating sa oil and gas development sa dagat kanluran ng Pilipinas. Batid natin ang naging bukas na pahayag ni former Chinese Ambassador Hui Guangchao. Patawarin po nila ako kung mali ang pagkakasabi. Kay Presidente Bongbong Marcos na sana ay muling mabigyan ng pagkakataon ang diskusyon sa joint exploration sa pagitan ng ating mga bansa. At ayon sa ating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, pag-aaralan ito ng executive. Ginoong Tagapangulo, ang ganang sa akin po ay isang mapagkumbabang panawagan na maging bukas po tayo sa abot ng ating makakaya sa mga pamamaraang nakikita natin na maaaring makatulong upang ibsan ang nararamdamang sakit ng ating bayan, lalo ang mga naghihikahos nating mga kababayan. Gaano man kahirap o kakomplikado, tayo naman po ay tumutugon sa tawag upang bisitahin ang balangkas ng ating saligang batas kung naaayon pa ito sa mga hamong dala ng ating modernong panahon. Sa katunayan, nung nakaraang Biyernes, kasama po ang ating minority leader, Senator Coco Pimentel, ay ginanap po namin ang ikatlong pagdinig sa usapin upang usisain, pag-aralan at talakayin ang mga panukala sa rebisyon ng ating saligang batas. Ngunit, habang umuusad pa lamang ang ating diskusyon, hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa sangay ng executive na siyang takapagpatupad ng mga umiiral na batas at sa presidente bilang arkitekto ng ugnayang panlabas ang karapatang aksyon sa paksang ito. Para sa akin, hindi lang dapat pag-aralan, kundi simulan na ang pakikipag-usap sa kabilang panig patungkol sa joint exploration. Tiwala po ako sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pababayaan ang soberenya at ang ating saligang batas. Sa kasalukuyan, wala pa pong kasunduan ukol sa joint exploration. Sakaling uusad dito, hayaan po nating mag-usap ng walang panghuhusga muna ukol sa usaping soberenya at konstitusyon. Sapagkat sa puntong ito, ako'y naniniwala na hindi makakatulong ang agarang pagharang sa usapin ng joint development. Nakatiwangwang lang po ang ating yamang gas at langis habang patuloy ang debate at bangayan dito sa Maynila. Ang West Philippine Sea po ay lulugaran po ngayon ng mga naglalakihang industrial na barko ng China. Ang iba po ay nagkukubling mga fishing vessels. Huwag naman po sana mangyari na bago pa man tayo makarating sa isang kasunduan, ay wala na po tayong mabubungkal dahil naubos na ang ating inaasahang likas yaman. Noong September 2 lamang po, mahal na Pangulo, nasa balita ang pagkaubos, ang nalalapit na pagkaubos ng tuna, isdang tuna sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng mga eksperto, 5 to 10 to 15 years, awanin, wala na. Ganyan po.
Hanggang ilang taon po o dekada pa tayo maghihintay? Ginoong Pangulo, habang sinasambit ang talumpating ito, ay nabalik sa aking kaisipan ang aking natutunan sa aking isang linggong paglalakbay sa Isla ng Pag-asa. Walang imposible sa porsigido. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa kung saan, sa hanggang saan ang itataya natin upang maabot ang ating mga mithiin. Ginoong Tagapangulo, bilang pagtatapos, ay hayaan niyo po akong muli ulitin ang panawagan na mabigyang pansin ang resolusyon bilang 9 na humihikayat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang buhayin ang ating bilateral na usapan sa pagitan ng ating bansa at People's Republic of China patungkol sa kooperasyon pagdating sa oil and gas development sa dagat kanluran ng Pilipinas. Kung hindi pa po natin ito sisimulan, ay saan pa po? Kung hindi po ngayon, kailan pa po tayo aaksyon? Muli po, mahal na Pangulo, maraming salamat po. Assalamualaikum.